Kung meron po kayong katabi pong bata na hindi po makontrol, pwede po nating ilagay po sa children's room. Yan, pagdating nyo po, idiretso nyo na po ang bata sa children's room. Mayroon po tayong teacher po doon. Ayan. Praise God. Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Amen. Palapakan po natin si Lord. Sino po pumunta sa lugar na to kasi siya nag-e-expect na matinding bagay kay Lord? Dahil kung pumunta ka dito at wala kang ine-expect, paano ka mapadalhan ni Lord ng matinding blessing? Sabihin mo sa katabi mo, kumanda ka. May gagawin si Lord. Handa ka ba? Pag may ginawang matindi si Lord sa buhay mo, handa ba yan? Mukhang handa ba yan? Amen. So, ang title po ng i-share ko po sa inyong lahat ay 2026 Called to Great Things. Sino pong na-excite dahil 2026 na? At may matindi pong gagawin si Lord. Dahil panibagong taon, ibig sabihin may panibagong bagay na gagawin si Lord. At ang bagay na yun ay great. Sabi nyo ka po, great. 2026 ay hindi lang taon na basta dumating. This year is a great year. Beyond ordinary. Amazing year for everyone. Especially for JA1 Marikina. At meron pong dalawang big words na meron po kayong makikita dyan. The word great and the word called. Let's define one by one. First is great. Ang great ay hindi tungkol sa pagiging famous. Hindi ikaw ang sumisikat, kundi si Lord. Hindi ikaw yung kita pag sinabing great. In God's kingdom, greatness often looks like deeper obedience. Sabi nyo nga po, obedience. Mas matinding pagsunod. Yan ang great kay Lord, may matinding pagsunod. Stronger faith. Yan. Yan ang mga great. Greater love. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Hindi ba nagsalita? Laksal mo isa pa. Baka magsasalita na. Sabi mo, I love you. Ayan. Mukhang hindi nagre-react, hindi sanay makarinig ng I love you. Ano? Dapat sanay ka nakakarinig dyan. And unwavering commitment. When we say unwavering commitment, it means kahit na anong mangyari, si Lord pa rin. Amen? Ito ay pagsasabi kay Lord na yes, ikaw Lord ang una. At kapag naman sinabing called, it means this is God's initiative. When we say God's initiative, siya yung naunang mag-initiate. Hindi ka basta lang dumating sa lugar na to. Siguradong may ginamit si Lord para makarating ka sa lugar na to. At may isang Diyos na kumilos para lalo kang ma-inlove sa Kanya. Ikaw ang unang tinawag at si Lord ang tumawag sa iyo. We are invited to align our plans with His purpose, to listen for His voice, and to respond in faith. Ako po'y excited po ngayong araw na ito dahil ito po ang araw ng ating pagdedeklara ngayong taong ito. You are blessed kasi narito ka ngayon. Makakasaksi ka ng mga kakaibang pangyayari ngayong service na ito.
Ito po'y minsan lang mangyari na ang preaching ay puro deklarasyon. Parang ngayon ko nga lang ito ginawa na ang buong preaching ko po'y deklarasyon. Sa loob po ng siguro 6 years. 6 years. Ngayon lang po. At ito po rin ang araw ng pagdadalap din po natin ng ating mga first fruit. Pero mamaya po yung pagdadala ng first fruit. Dito muna tayo sa deklarasyon ng 2026. Ma-excite ka na ngayong 2026 dahil may matindi at greater spiritual maturity na mangyayari na sa buhay mo. Kung dati attend ka lang, ngayon ibang level nang ipapagawa ni Lord sa iyo. Magkakaroon din po na tinatawag na greater impact. Sabi niyo nga po, impact. Huwag niyo lalagyan ng O sa dulo. Okay? Impact. Ibig sabihin, hindi na lang ikaw ang naapektuhan ng gagawin mo para kay Lord. Makakaapekto yan sa napakaraming bagay at tao. And greater reliance on Him. Mas matindi na ang pagsandal mo sa Panginoon after this. So pag-usapan po natin, ano-anong great things ang inihanda or inihanda ng Diyos ngayong 2026. Sino pong excited na? Meron po akong babanggiting 7 para madami-dami. Dapat po yung 6 lang kasi 2026. 7 na para meron pang bonus. Okay? Let's pray first. Heavenly Father, we thank you for today. Biyayaan niyo po ako na makapag-preach at makapagdeklara na lahat ng idedeklara ko ngayong araw na ito ay may kaganapan sa buhay ng bawat isa. Lord, I also pray na lahat ng taong naririto'y lalabas na punong-puno ng pag-asa dahil merong isang Diyos na gagawa ng paraan para ang taong yan ay mapagpala ng higit kesa dati. Lord, I also pray na lahat ng naririto, Panginoon, ay magkakaroon ng bukas na puso't isipan, magre-renew ng kanilang mind, at magkakaroon ng pusong handang magpaturo sa iyo. Thank you, Lord God, sa araw na to. Ikaw madakila, mataas. In Jesus' name, Amen. Okay, excited na ako. Ngayong 2026 is the year of great increase. Makikipakita nga. Ayan. Last January po, nag-meeting po kami ni na Bishop sa Batangas City at ito po ang kanyang deklarasyon. 2026 is the year of great increase. Idineklara na po yan ng Bishop natin at by God's grace, ito po ay isa sa pangahawakan natin ngayong taon. Hindi lang basta increase, kundi great increase. Sino gusto ng great increase? Sure ka ba? Ang great increase, ang gusto ng great increase, humahakbang sa pinananampalatayanan, hindi pwedeng, amen, kung mangyayari. Amen. Kailangan naniniwala ka. Sino naniniwala sa great increase? Pastor, saan? Saan magkakaroon ng great increase? Kailangan malinaw po yan. Una, magkakaroon ng great increase saan? 2026 is the year of great spiritual increase. Ito ang una sa lahat at mahalaga. Spiritual increase. Ito rin po ay napakatinding blessing sa lahat. Why? Ngayong taong ito, mas lalalim ang relasyon mo kay Lord. Hindi na tulad ng dati. Hindi na tulad ng dating ipinagpapalit mo siya. Ngayong taong ito na ang taon na sasabihin mo, Lord, ikaw lang sapat na. Amen? Colossians chapter 1, verse 10. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. The term na ginamit is lumalago sa pagkakilala kay Lord. Sino dito kilala na si Lord? Sino dito gusto pang lumalim ang pagkakilala kay Lord? Then, kailangan panghawakan mo to. 2026 is the year of great spiritual increase. Hindi ka na lang tagapakinig.
Sa isang araw, ikaw na ay nagpapayo na merong mga Bible verse na sinasabi mo. Pwede kaya yon? Ikaw na yung nilalapitan ng mga kasama mo sa katrabaho mo at sasabihin, pwede ba magpa-advise? Wow! Bakit? Kasi ikaw ay may matinding relasyon kay Lord at siguradong tama ang advice mo. Eto pa, sinong gusto to? Ang binabasa mong word ay nauunawaan mo agad. Great spiritual increase. Meron dito, basa lang basa, wala din naman yata. Binabasa mo, parang hirap po unawain, pastor Ang hirap unawain. Pero alam mo, ngayong taong ito, binabasa mo pa lang, may kakaibang revelation na. Sinong gusto yon? Sabi nyo nga po, akin yon. Ayan, yan. Yan ay pala. Isa pa nga po, sinong gusto na ang binabasa mong word ay nauunawaan mo agad? Lagyan nyo nga po ng motion para maganda-ganda. Isa pa nga po, sinong gusto na ang word ay nauunawaan niya agad? Yung isa, kaunti lang Kumuhay, kaunti lamang Laki-lakihan mo, 2 kamay, akin yon. Isa pa nga po, sino ditong gustong yumaman? Parang mas malakas doon. Mamaya pa yun. Doon muna tayo sa usapang espiritual. Tatandaan mo, pag inuna ko yung payaman ng payaman, sa bandang dulo kasi iwan din yun Doon muna tayo sa relasyon kay Lord. Amen? Okay. Sa pagkakataong ito, mas lumalalim ang pananalangin mo. Kanino yun? Hindi na lang 30 seconds. Thank you, Lord. Good night. Lalalim ka sa pananalangin, hindi pagkagising cellphone agad. Starting today, dahil nagdideklara tayo ng great spiritual increase, umaga pa lang ang tindi mo ng manalangin. Napapatahimik pati ang kapitbahay mo. Amen? Ito pa. Sinong gusto to? Ngayong 2026, mas bababad ka sa salita. Hindi ka natatama din. Pagkabukas mo pa lang, kakanto. Pero ngayon, iba na. Pumupunta ka pa sa Starbucks para magbasa. Nagkakape ka, nagbabasa ka. Ganon katindi. Sinong gusto yon? Ito maganda. Ngayong 2026, gustong-gusto mong makinig ng preaching. Hindi ka pumipikit. Sinong gusto yon? Ay, nako, dapat hindi ka talaga pumipikit. Mas matindi ang desire mo na kay God kesa sa ibang bagay. Lord, iPhone please. Pero kung wala, Lord, okay lang, basta mahal kita. Mas gusto mo na si Lord kesa dyan sa katabi mo. Pag naman absent yung katabi mo, wala ka din. Ngayong 2026, kahit wala yung katabi mo, it is between you and the Lord, aaten ka. Amen? Sabi mo kasi sa katabi mo, alam mo, mas mahalaga si Lord kesa sa'yo. Tandaan mo yan. Bago pa ikaw, si Lord muna. Amen. Kanino yon? Titignan. I declare that in 2026. Amen po? Ito na. Mas matindi ang desire mo na umattend ng service every Sunday. Hindi ka tinatamad. Gumigising ka ng maaga at sasabihin mo, ang tagal naman mag-12. Ganyan ka, katindi ang desire mo na umattend. Amen? Hindi na pinipilit pang umattend. Hindi na ginigising pa para umattend. Ay nako, magbago na ngayong 2026. Ano pa? Ito maganda, ngayong 2026, hindi ka na-absent ng Sunday. Para mas malakas dito, para malakas dito. Para mas lumalakas doon.
Wait lang. Alam mo, yung amen, madali yan eh. Yan ay act of faith, praise God. Yung amen, amen. Act of faith yan. Praise God yan. Yung magsabi ka ng akin yon na may kasamang kamay, act of faith yan. At alam nyo po, madali yang gawin. Napakadali niyang gawin. Alam nyo po ba, sa church po na pinanggalingan ko, if you want to act in faith, you sow seed. Alam nyo po ba yon? Na pag meron kang gustong makuha, tinataniman namin. Sabi nung iba, mas mahirap yata, pastor yan. Amen na lang. Kaysa magtatanim. Dalhin nyo nga yung offering box dito sa gitna. Walang dating yung amen at akin yun. Balik na rin mo. At may pangalan niya, may pangalan. Yan! Ngayong 2026, magtatanim ka. Kasi pag walang tanim, ay huwag mag-expect ng ani nang wala kang tanim mo, kukuha ka lang sa kapitbahay mo. Kaya ang dami-daming pinagpapala ni Lord kasi ang mga yan ay nagtatanim. Huwag ka nang magtaka kung bakit kasama yan sa abroad. Laging meron yan. Alam mo ba, magtatanim yung katabi mo. Eh ikaw, sinong gusto na mapagpala ni Lord? Amen. Akin yun. Okay naman yun. Pero iba yung katabi mo. Anong meron dyan? Nagtatanim kasi yan. Nagtatanim yan. Kahit walang announcement, nagtatanim yan. Alam niyo po ba, yung mga bata doon, alam niyo po ba may nagtatanim ng pinapakain sa mga bata? Alam niyo po ba yon? O, hindi niyo alam, di ba? Yung 3 taon yung pagkain ng tinapay dyan, every Sunday, alam niyo ba may nagtatanim nun? Hindi nagpapakilala. Bakit? Eh kasi gusto nilang umani. Sabihin mo sa katabi o partner, kung gusto mong manampalataya at kumilos sa pinananampalatayanan, magtanim ka. Okay na? Okay, magandang labanan na to. Because ang pananampalatayang walang gawa ay patay. O, kita mo na? Paano bubunga kung patay? Walang pananampalataya, walang kilos na pananampalataya. Sabi mo sa tayo, magtanim ka kasi. Magtanim ka. Ito na. Praise God. Nakaka-excite na ito. Ready ka na ba? O, ano ang deklarasyon natin? Great spiritual increase. Ito na. Ngayong 2026, umanda ka. Ngayong 2026, lahat ng event ng church, inside and outside the country, makaka-attend ka. Hindi na kailangan pilitin pa or hindi maka-attend kasi wala kang pang-registration. Hindi na. Why? Hindi na dahilan ng registration because God will provide. Amen? Amen. Ito pa. 2026, hindi na lang ikaw a-attend. Yung mga umattend dyan. 2026, ikaw din ang gagamitin ni Lord para umattend ng iba. Bakit? Pagka-register yun lang? Sagot na kita. Yun! Bakit? Pinagpala ka ni Lord. Amen? Wala na ditong nanghihingi. Ang lahat ng narito ay nagbibigay. Amen. Ayan na. Ito na. Lalalim tayo ha. 2026, we prioritize God. God first alone. Amen? Another thing. 2026, si Lord ang masusunod, hindi na ikaw. Lord, gusto ko po'y ganito ako. Hindi, si Lord na masusunod. Lord, gusto ko po'y ganito. Hindi, si Lord na masusunod. Kanino yon? Pwede ba naman, ang edad-edad mo na, lagi na ikaw nasusunod. Baka sa pagkakataon ito, si Lord naman. Pwede ba si Lord naman masusunod? Ano bang gusto ni Lord? O, umatid ka daw. Atid, gusto pala ni Lord yun eh. Anong gusto ng katawan mo? Huwag kang atid. Masarap kayo matulog. Di ba? Eto pa. In 2026, tataas ang level ng iyong anointing. Sino ditong ginagamit sa stage?
Pag nagpakanta ka, grabe ang mga tao umiiyak agad. I pray that anointing. Nananalangin ka palang pinagko-closing prayer ka ni pastor. Sabi ko, hindi ko alam ang sasabi ko. Pero pagpunta mo sa una, nung nag-prayer ka, grabe. Ang mga tao, ang tindi, nananalangin ka palang, may gumagaling na. Amen? Ito matindi. Ngayong 2026, hindi mo na kailangan tawagin si pastor para mag-pray na may sakit. Tingnan mo yung kamay mo. Ikaw na ang gagamitin ng Diyos. Yang mga kamay mo na yan ang gagamitin ni Lord na magpapatong sa may sakit, hindi na si pastor. Tatawagin mo pa si pastor eh. Ikaw na. May sakit ka? Dito, ipagpapray kita. Pagpatong pa lang ng kamay mo, act of faith na yon. At mamaya, sasabihin niya sa'yo, may kakaibang nangyari sa akin. Ang pakiramdam ko, magaling na ako. Amen? Humanda ka sa great anointing ni Lord. Eto pa. Mas gumagaling ka na sa pinapagawa ng Diyos sa'yo. Kasi yung dati nagsisimula ka medyo mahirap, pero habang tumatagal, mas madali na pinapagawa ng Diyos sa'yo. Eto, kanino to? Ngayong 2026, ang apoy mo ay nakakahawa sa iba. Gusto nilang sumama sa iyo. Bakit? Kasi pagkasama ka nila, mukhang nagmamature sila. Yung gustong-gusto kang kasamahan, sabi mo, Kuya Dennis, pwede ba sumama sa iyo? 24/7. Aba, wag naman. Yung talaga gusto kasamahan, yung pagkatapos ng service, pwede bang sumama sa iyo pag magkakape? Alam mo kung bakit? Kasi pagkakwentuhan ka niya, nakakahawa yung apoy mo. Kanino yon? Sinong gusto yon? Talaga ba? Eto na. Second, great increase. Pastor, saan? 2026 is the year of great financial increase. Sinong gusto yon? Sino ba gusto talaga umangat ng kanyang finances? Ay, nako, subukan mo si Lord. Alam po namin ng aking asawa kung saan po kami nagsimula. Alam na alam. Darating pa lang ang sahod, negative na. Nasa isip ko pa lang, ganyan na. Pero alam mo, nung sinubukan si Lord at ang principle ni Lord, by God's grace, inayos niya ang finances. Kaya kung ikaw pa rin ang nasusunod sa finances mo, subukan mo naman si Lord sa pagkakataong ito. Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes a person rich, and he adds no sorrow with it. Wow! I will release today the blessings of the Lord is upon you. Bakit? Kasi sabi dito, gagawin ka ng Diyos na mayaman. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka pala. You will experience great financial increase that you will never imagine that it will happen. Sino dito ng great financial increase na hindi niya naisip na mangyayari pala sa buhay niya? Mangyayari palang kakaibang increase na ito sa finances mo na dati hindi ka makapaniwala mangyayari pala. Kanino yun? Kung nung pagkakataong yun, buhok na ulit. In 2026, maayos na ito. Praise God. Financial breakthrough, kapatid. Kung dati ikaw ang nangungutang, ngayon ikaw na nagpapautang. Parang wala nangungutang pala dito. Sorry, mali yata ang aking word. Mali yata. Simula na ngayon, hindi na ikaw nangihingi. Si Lord ang provider mo ngayon. Amen po ba? At ito ang maganda kay Lord pag nagpayaman siya, without sorrow. Yung iba kasi yumayaman, pero maraming kalungkutan yung pagyaman Pero humanda ka. Starting now, may gagawin si Lord na kakaibang riches na ipapadala sa'yo. Bakit? Walang lungkot na kasama, lahat joy! Wait lang, meron pala dito may blessing. Tatawag ko itong mag-asawang ito kasi gusto ko silang magpatotoo. Kasi tatawag ko si
Inaanak ko na ito, si Vincent at si Jason. Yan. Punta kayo dalawa dito. Punta kayo dito dalawa. Yan, magpapatotoo po sila. May babasahin po silang testimony. Sige. Pakinggan po natin ang kanilang testimony ng dalawa. Hallelujah. Okay. December 2025 na nag-decide na kami magpakasal at wala kaming hawak na sapat na budget. January 22, 2026, kinasal na po kami. Biyaya ni Lord, nakakbangan na po namin ang pananampalataya. God first alone, He will provide everything po talaga. Na dapat after ceremony, samang inasal lang po kami, pero by God's grace, nag-resort po kami. Kinasal kami na may reception na maayos, may JA1 supporters na nag-ayos ng program. Grabe talaga kumilos si Lord sa buhay namin. Wala po kaming ibang masabi kundi, wow Lord, iba ka kapag ikaw ang una sa lahat. Seek first the kingdom of God above all else. Kinasal po kami nang walang iniisip na babayarang utang after nito. Maraming humahadlang at ginagawa ang kaaway before the wedding at sa papalapit na ceremony. Praise God, hindi lang kami ang nagpe-pray for this event at magiging marriage life namin. Blessed rin po kami at may mga kaluluwang dinala sa kaharian ni Lord at natinaman sila ng Word of God. It will grow in God's perfect time at nakita po ng visitors kung gaano naging kasupport ang JA1 sisters and brothers sa amin. Now we're not just magkaka-church lang, we support each other para sa kaharian. To God be the glory. Wait lang, baka may sasabihin si Jason. Baka may sasabihin si Jason. Jason, ano ang gusto mo sabihin? Maikli lang. Sige, Jason, go ahead. Ayun nga po, nagplano kami magpakasal kahit wala pa kaming hawak. Ulitin ko lang kasi hindi na namin inisip kung ano yung gagastusin namin. Sabi ko, tiwala lang, God will provide. Sinawa namin na sipag din. Thank you sa inyong mag-asawa. Nakasal na po sila. Sino dito nananampalataya, yung mga magkasama na dyan o kaya naman ay may anak na pero hindi pa sila kasal o nagpaplano kang magpakasal, alam mo, yung pinananampalataya na yan ay tinataniman para God will provide everything. Amen? Hindi ko alam kung bakit may tumayo o kukuha ng ano eh. O, sa lahat dyan ang hindi pa ikinakasal, I declare, makakasal ka na. Magsisimula na yan ngayong 2026. Amen? At sa mga magjowa pa lang dyan, tagal na hindi pa nagpapakasal. Ano pang hinihintay? Manampalataya, humakbang sa pananampalataya, magpakasal na. Ngayong 2026, ikakasal ka na. Yun nasa tamang edad. Baka naman nagtanim 15 years old pa lang. Ikakasal na daw ako, 2026. Wag, hindi ganon. Okay? Pastor, bakit po ganyan kadaling magdeklara sa inyo ng financial increase or great financial increase? Bakit, Pastor? Kasi last Sunday, napag-usapan natin kung paano i-honor si God with your wealth. Naalala nyo? Alam nyo kung paano i-honor si God sa pamamagitan ng inyong wealth? Dahil alam mo na kung paano i-honor si Lord sa pamamagitan ng wealth, then mas madali ka ng pasaganain ng Diyos. Dahil alam mo na ang paggagamitan ng iyong wealth. O, direktahan na. Nakalagay dyan, direktahan na. Ngayong 2026, tataas ang sahod mo. Kanino yon? Ngayong 2026, tataas ang baon mo. Sa mga estudyante, ngayong 2026, magkaka-sideline ka. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, taniman mo na yan. Ngayong 2026, tataas ang kita mo sa negosyo mo. Yan! Sa'yo yan! Ngayong 2026, dadami ang customers.
Hindi basta customer. Dadami ang loyal customer. In Jesus' name. In Jesus' name. Ito, maganda. Ito. Sino dito may mga binebenta? Ngayong 2026, dadami ang magkaka-interes sa binebenta mo. Kasi yung iba, nagbebenta, walang interesado. Yung pag dumaan sa Facebook, pero, yan, nagtanim na si grabe. Tanggapin niyo po ang ani nyo. Ito, matindi. Kasi, pag nakita sa yung post mo, kasi may business ka, di ba? Pag nakita yung post, binabalik-balik, ano yung meron doon? At may nag-chat-chat sa yung mga customer. Humanda ka, dadami ang benta mo talaga. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na yon. Sabi nung isa, Pastor, wala pa naman akong negosyo eh. Wala pa naman akong negosyo. Paano dadami yung benta ko? Ngayon 2026, magsisimula na ang negosyo mo. Amen? Grabe, tanggapin mo ang blessing mo. Amen, amen. Lagyan mo ng assignment yung tatanima mo ha. Para pag dumating yung 2026, umanda ka, kaka-excite. Kasi, huwag kayong papahuli ha, isang araw lang to sa loob ng isang taon. Hindi ko po ito ginagawa lagi. Kaya humanda ka. Ngayong 2026, magkakaroon ng pagtaas ng kita na hindi mo inaasahan. Sukdo lang gumawa ang Lord ng... Wait lang, nagtatanim na sila. Wait lang. Para kanina sa spiritual increase, para wala nagtatanim. Pero pag financial increase, wait lang, ba't nagtatanim na kayo? Ay, ito na, maganda. Sino dito nagtatrabaho? Ngayong 2026, may ine-expect kang promotion, pero matagal pa. Pero ngayong 2026, ibinibigay na agad yung promotion. Wala pa yung napapagkasundo ang time. Amen! Pwede! Makikisan ng QR code. Mangutang ka na muna sa katabi mo. Eto maganda. Sa mga estudyante, hindi mo akalain magkakaroon ka ng scholar at magbibigay ng allowance sa'yo! Tanggapin mo ang ani mo! Grabe! Alam nyo po, pag scholar, may nagbibigay yung mga politiko. Pero kakaiba ito. Magsasabi sa'yo, monthly, pumunta ka sa akin. Magbibigay ako sa'yo monthly. Grabe, para ka nasahod. Kaya mga estudyante, ngayong 2026, may mabubuksang bagong negosyo! Woo! Wait lang, nagmamadali sila. Gustong-gusto ng negosyo. Ayan na. Bago. Hindi yung negosyo mo na. Bago. Something new. Yung nagtatanim, makikisave ng verse na to. Para sa iyo to. Deuteronomy 8:18. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Nasa iyong mga kamay at gagamitin ka ni Lord. Magkakaroon ka ng kapangyarihan, ng wisdom, kung paano magsisimula ng isang napakagandang negosyo by God's grace. Kaya panghawakan mo ang Deuteronomy 8:18. Sa walang trabaho o naghahanap ng pamalit na trabaho, ngayong 2026, bibigyan ka ni Lord ng bagong trabaho na para talaga sa'yo. Trabaho na mag-e-enjoy ka. Trabaho na maayos sa mga kasama. Trabaho na okay ang sahod. At higit sa lahat, trabaho na okay ang schedule. Ngayong 2026, ang trabahong ibibigay ni Lord sa'yo, napakadali. Hindi nakakapagod. Yung parang, tapos na yung trabaho ko, yun na yun. Pero yung sahod malaki. Amen!
Ay nako, kung ako sa'yo, kumilos ka na. Ngayong 2026, sino gusto nito? Kasama ka lagi sa taniman dahil hindi ka naman nawawalan o kinukulang. Lahat ng taniman kasama ka. Bakit hindi ka naman nagkukulang? Hindi ka naman nagkukulang. Humanda ka sa breakthrough na yan. Lahat ng taniman kasama ka. Lahat. Basta may nakita kang pangangailangan, nagtatanim ka. Humanda ka. Dahil may gagawing matindi si Lord. Kasama ka sa lahat because this year is a great financial increase sa buhay mo. Ito pa, ngayong 2026, sa tindi ng great financial increase na mararanasan mo, Lord, I declare lahat ng salitang mababanggit ngayon ay papatulan mo, Panginoon. Ito matindi, ang great financial increase mo ay damay buong family at kamag-anak mo. So doon lang yung hindi lumalapit sa ilalapit na. Magtataka sila, bakit? Kasi bakit blessed na blessed ka? Woo! Sabi mo sa katabi mo, huwag mong bubutasin ng upuan, tumayo ka. Manampalataya ka, madali mag-amen, madali mag-akin nyo, madali yan eh. Pero kapag may nawawala sa'yo, that's an act of faith. That's an act of faith. Ito, maganda to. Dito magsisimula ang wealth mo eh. Ngayong 2026 is the year of greatly increase in influence. Makikita yan. Greatly increase influence. Pastor, ano yan? Alam niyo po, connections are very important. Napaka-importante ng connections. Ito ay makakatulong sa'yo para ihanda ka sa greater increase ng buhay mo. Connections. Alam niyo ba yung connections? Yung naisip ka lang bigla, parang pwede dito sa pwestong ito si parang bagay ito dito sa manager. Bakit? Kakilala mo yung nag-position sa'yo no? Pinupuntahan ka ng mga tao dahil kilala ka niya at dahil ikaw talaga ang inilagay ni Lord sa puso ng taong yon. Connections. Genesis chapter 12 verse 2. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous. Grabe. And you will be a blessing to others. Ano daw sabi? Make you famous. Ngayong 2026, magiging famous ka dahil para maging sikat or hindi para maging sikat o magmalaki. Magiging famous ka kasi kitang-kita nila ang Diyos sa buhay mo. Kitang-kita nila ang Diyos na kumikilos sa'yo. Latest na latest lang. May sa akin, hindi ko lang sasabihin ng pangalan may lumapit sa akin ngayon lang tanghali bago mag-service. Sabi niya sa akin, Pastor, meron po kasi yung katrabahong Christian. Ano naman? Sabi niya, ini-invite po akong speaker sa youth camp, ibang church. Wait lang, ano yun? Ilang buwan pala yung umaten dito Speaker na agad ng youth camp. At hindi church na ito, ibang church. Bakit? Ay nagkakaroon ng kakaibang liwanag sa lugar niya. Sino itong taong ito? Pwede itong speaker. Imagine mo, may nakakakita sa matinding anointing ni Lord sa iyo. Kakilala niya lang yun. Speaker daw agad Hindi ko lang alam kung nagpapaalam sa akin kanina kung pwede. Hindi ko alam Hindi ko alam kung nagpapaalam sa akin kung pwede, pero tingnan natin. Ngayong 2026, maraming gustong sumama sa iyo. Hindi yung lagi kang iniiwasan. Ay si parang mangutang niya. Iba na ngayon. Lahat ng tao gusto sumama sa'yo. Pwede mo ba ako isama, please? Isama mo naman ako. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa ibang tao kasi maraming gustong sumama sa'yo. Ngayong 2026, maraming gustong makipagkape sa'yo. Gusto kang pakapihin. Pwede ba kitang ilibre ng kape? Yun! Yung mahihilig dyan sa kape. Samahan na rin ng tinapay. Ngayong 2026, kaibigan ka ng lahat.
Tama na yung kaaway ka ng lahat. Tapos na yun, ha? Nakalipas na yun. Ngayong 2026, kaibigan ka ng lahat. Wala kang kaaway. Amen? Mukhang wala nagtatanim doon. Ibig sabihin nun kaibigan kayo ng lahat. Ano? Sige. O, number 2 na tayo. Okay na tayo sa great increase. 7 po ito, 7. Pangalawa. Ito na. Alam ko dito, marami talaga dito eh. Okay na yung mga finances, spiritual, connections. Ito na maganda. 2026 is the year of great restoration. Simulan natin dito sa mga nag-decide na magbibigay ng kanilang tithes faithfully sa Lord. Ito ang para sa iyo. Sa nag-decide na magbibigay ng tithes ni Lord faithfully. Lord, hindi na ako sasablay sa tithes. Lahat ng darating sa buhay ko magta-tithes ako. Yung decision na, desidido na. Kasi alam natin anong mangyayari kapag hindi nagta-tithes? May mananakmal, tama? Pero itong verse ko para sa'yo. Sa lahat na nag-decide na magta-tithes, Joel chapter 2 verse 25, aking isa sa uli sa inyo ang mga taon na kinain ng kuyog na balang. Lahat ng nanakaw, nasakmal, nakuha ng kaaway, ibabalik ng Diyos sa'yo. Na gumagapang na balang at nang naninirang balang at nang nangangat-ngat na balang na siyang puro balang. Kaya balang araw, i-bless ka talaga ng Lord. Na siyang aking malaking hukbo na aking sinugo laban sa inyo. Lahat ng nakain ng mananakmal dahil hindi nakapag-tithes doon or ng balang, humanda ka dahil ngayong 2026, sunod-sunod na ipapadala ng Diyos lahat ng nanakaw na yon. Ibabalik ng Diyos sa iyo lahat basta nag-decide kang maging faithful sa Kanya. Ito na. 2026 is the year of great restoration. What was lost, delayed, or broken is being restored by God in full measure. Sa lahat ng nawalan, na loss, iniwan, nanakawan, nasunugan, nanluma, nawalan, papalitan ng Diyos ng mas matindi. I-restore lahat ni Lord, lahat ng nawala sa'yo, lahat ng nanakaw, lahat ng nasira, ibabalik ng Diyos sa'yo. Ngayong 2026, kanino yun? Receive lahat ng nawala, ibinabalik na ng Diyos ngayon! Sabi nung isa, Pastor, kaya nga po ako iniwan, ayaw ko na. Wag na pong ibalik. Wag ka mag-alala. Hindi ibabalik. Papalitan ng mas maganda. Papalitan ng mas maganda yung mga... Ay, ito. Lahat ng na-delay. Sino dito may mga na-delay? Na-delay na sahod, na-delay na tao, na-delay na pangyayari. Hindi pa dumadating. Hindi pa naayos. Hindi pa napagkakasunduan. Yung mga napagkakasunduan, lupa. Hindi pa napapagkasundo ang negosyo. Kontrata, hindi pa nagkakasundo. Ngayong 2026, umanda ka. Hindi ka na maghihintay dahil dumadating na ang lahat ng kontrata, ang lahat ng tao para magkaayos. O, yung may mga problema dyan, taniman mo na. Kailangan mo yan. O, mga broken. Sabi isa, praise God, naka-attend. Broken. Kapatid, kung ang relasyon niyong mag-asawa ay hindi okay, ngayong 2026, may gagawin ang Diyos na pagre-restore sa relasyon yan. Mga mag-asawa, humanda ka. Humanda ka. Yung problema niyo ngayon, hindi na problema. Hindi na. Sino ditong may magulang sa anak, anak sa magulang? Ibabalik ni Lord at i-restore ang mga nasirang relasyon ng anak sa magulang. Babalik muli ang anak sa magulang at ang magulang sa anak. Ang pag-ibig nila ay babalik sa dati. Ang magkakaaway ay hindi na mag-aaway. May gagawin ang Diyos sa family mo. At umanda ka hindi lang sa anak, sa kapatid, sa kamag-anak, sa tiyuhin, sa tiyahin, sa lolo, sa lola, sa agawan ng kung anuman. Ngayong taong ito, maaayos lahat yan ni Lord in Jesus' name! O, meron bang mga broken dito? May kaaway sa kaklase niya yung kaaway niya.
Yung katrabaho niya, lagi mainit yung ulo sa kanya. Baka may mga kaaway kayo sa trabaho. Yung parang kapag nakikita kayo, parang lagi nang may problema. Humanda ka, ngayong 2026 yung mga tao yung babait na sa'yo. Manlilibre pa yan sa'yo. Gustong-gusto ko nga kasama ng mga yan. At aayusin ni Lord lahat ng relasyon mo sa trabaho, sa school, sa bahay, at kung saan ka man naroroon. Ito maganda. Lahat ng kaaway mo, mamahalin ka. Kanino yon? Magkakaroon ng matinding restoration ng relationship ngayong 2026. Alam mo? Ibababa ang pride upang magkasundo muli. Pride lang yan, usapang pride lang yan. At sisiguraduhin ko sa'yo, dahil sapat na si Lord sa buhay mo, ikaw na ang magbababa ng pride mo. Pastor, hindi ko po kaya nga taniman mo na. Para ikaw ang makakagawa. Ano? Amen? Sabi ng isa, hindi na po ako magtatanim. Bakit? Pinagtagumpayan ko na po. Kaya ko na po maging mapagpakumbaba. Praise God. Ngayong, wait lang. Restoration? O, para sa inyo to. Lahat ng may nararamdaman sa katawan. Restoration no? Restoration. Humanda ka. Paulit-ulit. Yung paulit-ulit mong isipin sa katawan mo, ngayong 2026 ay biglang mawawala. Mawawalang bigla. Kung sinabi ng doktor na wala nang magagawa, ngayon I declare, papalitan ng bagong organ na kailangang palitan. Ang parte ng katawan na kailangang palitan. Ire-restore ng Diyos ang bago mong katawan. Kung meron sa puso, papalitan ni Lord ang bagong puso. Aayusin ni Lord ang dugo. Aayusin ni Lord ang BP. Iaayos ni Lord lahat na nananakit sa iyong katawan. Kanino yon? I declare that in Jesus' name. Lahat ng merong nananakit na ulo, balakang, paa, tiyan, yung konting hangin lang, meron ka na agad sipon. I declare, magaling ka na in Jesus' name. In Jesus' name. I-restore lahat ni Lord. Praise God. O yung mga malalabong mata, para sa iyo to. Lahat ng malalabong mata babalik sa 2020 vision. Yung iba kasi talaga, sabi ng isa, nasa lahi na po namin. Huwag kang mag-alala. Ngayon 2026, pinuputol ko na. Sa lahi nyo yung sakit na yan. In Jesus' name. Pinuputol ko na. Ito, maganda. Ano pang i-restore ni Lord maliban sa health? Sino ditong medyo matagal ka ng Kristiyano? Nakakarinig ka na rin naman ng word. Ito ang para sa'yo. Great restoration ang purpose. Matagal na po akong Christian. Praise God. Baka para sa iba na lang ang pag-aalaga. Baka para na lang sa iba ang paglilingkod kay Lord. Ang pag-i-A group, baka para sa iba na lang. Para sa iyo ang verse at deklarasyong ito. Psalms 93:13 to 14a. Para sa mga Kristiyanong matagal na. At medyo, sabi mo naman ay, may edad na ako para dyan. Yung purpose ko, wala na. Huwag kang mag-alala. Meron pa. Habang buhay, may purpose. Psalms 92 verse 13 to 14a. Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Yung mga mukhang nakatanim na sa bahay ng Panginoon. Matagal-tagal ng Christian. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Talagang na mga Kristiyano talaga matagal na. Pero yung verse 14, maganda. 14a. Sila'y namumunga pa rin sa katandaan. Anong ibig sabihin? Kung matagal ka ng Kristiyano, this time, 2026, gagamitin ka sa JA1 Marikina Church para magbunga ka at maraming magawa para kay Lord. Hindi ka na lang basta nagtatrabaho. Nagtatrabaho ka para sa kaharian. Amen? Hindi ka na lang basta Kristiyano. May ginagawa kang purpose ni Lord para sa buhay mo. Amen? Whew! Ngayong 2026, lalakaran mong muli ang purpose ng Diyos na napatigil ng matagal. Gagamitin ka muli ni Lord na maglingkod sa Kanya. At may matinding purpose na inihahanda ang Diyos para sa iyo. Kanino yon? Number 3. Baka hindi natin matapos. Gusto ko hanggang 7. 2026 is the year of great favor. Alam niyo kayong favor? Hindi po flavor ha.
Favor. Sabi niyo nga po, favor. Pag favor, yan yung root word ng word na favorite. Alam niyo yan? Favorite? Buhok. Okay. Alam mo, pakiramdam ko, ikaw ang God's favorite. Ikaw lagi ang may pabor. Sino gusto yon? Parang laging ikaw. Sabi mo, ako naman, Lord. Wag laging ito, ako naman. Psalms 5:12. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as with a shield. Anong ibig sabihin? Papalibutan ka ng pabor ng Diyos. Kahit saan ka pumunta ay laging may pabor. Mahaba ang pila, may pabor. Hindi ka napipila. Alam mo naman dito sa Pilipinas, lagi nakapila. Lahat may pila. Hindi ka napipila. Bakit? May pabor. Pabor dahil VIP ka. May pabor sa trabaho. Yung lahat nag-apply, ikaw hindi kailangan mag-apply, pasok ka na agad. May pabor sa pag-aaral. Akala mo, pang-3 ka, pang-1 pala. Mga college. Akala mo, pang-75, pang-76 pala. Ay, joke lang. Pang-95 pala. Pang-95. May pabor. May pabor sa schedule. Pag nagpaalam ka, pinapayagan ka. At ang maganda, hindi binabawasan ang sahod. Bakit? May pabor. Ito pa, kahit saan ka pumunta ay may pabor ang Diyos. I declare ngayong 2026 is the year of great favor sa buhay mo in Jesus' name. Ano pa? Ano pang pabor? Maraming pintuan ang mabubuksan sa buhay mo na kahit sino ay hindi maisasarado. Matinding pabor yon. Bakit? Ang mararanasan mo sa company mo ay sukdulang magbukas ng bagong posisyon para sa'yo. Parang kailangan kitang iangat. Eh, ikaw na yung manager eh. Sige na nga, kasosyo na kita. Ang lupit ano? Pwede? Pwede! Ito, totoong buhay po, totoong buhay. Isa po sa ninong namin at ninang sa kasal, yung ninong ko po sa kasal, ano siya, magsasaka. Nagsasaka ng lupa na hindi kanya. Yung ninang ko po sa kasal, mananahi sa dito, Manila. Las Piñas yata, hindi ko nagkakamali. Alam niyo po, mananahi po siya, ilang taon lang siya doon sa tahian. Eh sabi nung amo, Chinese. Ang mga Pinoy masyadong marereklamo. Alam mo sabi, nung may-ari, ikaw, yung ninang ko sinabi, ikaw na lang manage, bigay ko sa'yo lahat. Sa'yo na tong negosyo. Alam niyo po, yung ninang kong yon, nagkaroon ng negosyo na walang puhunan. Yung Chinese ang nagbigay ng lahat. Sinong gusto yon? Sabi nung, wala pa akong pampasahod, wala pa akong pambili ng mga machine, ganyan, mga raw products. Sabi niya, huwag kang magalala, I will provide everything. Ibalik mo na lang pag kumikita ka na. Sinong gusto yon? Alam mo, yung asawa niya ngayon, hindi na po nagsasaka ng lupa na hindi kanila. Ngayon, may sarili ng lupa. At alam mo ngayon, dati yun, nagtatanim. Alam mo, tinatanim nila, pamasahe pa uwi. Ganun katindi sila, nagtatanim pa lang. Pero nung binilasan ni Lord, ngayon, naka-Montero na. Imagine mo, humanda ka, may bubuksan ng Diyos na pintuan sa'yo na hindi mo akalain na bubuksan niya para sa'yo. Kanino yun? Great favor. Deuteronomy 28:13. Para sa ito. If you listen to these commands of the Lord your God that I am giving you today, and if you carefully obey them, the Lord will make you the head and not the tail, and you will always be on the top and never at the bottom. Anong ibig sabihin nito? Pabor. Ikaw ay mauuna, hindi mahuhuli. Ikaw ay itataas ng Diyos, hindi ka ibababa. Siya ay maglalagay sa pwesto na karapat-dapat para sa iyo at tumanda ka. Papalibutan ka ng pabor ng Diyos kahit saan ka pumunta. At imagine, ang Kristiyanong pinaboran ng Diyos, laging blessed. Laging blessed.
Sabihin mo sa katabi mo, partner, pag binebless ka na, I pray, maramdaman ko naman. I declare, yang katabi mo, bibigyan ka niya ng pabor. Super blessed na hindi natin maramdaman, ano? I declare, yang katabi mo, papaboran mo yan. Ano? I pray. Ito, number 4. Sinong gusto to? 2026 is the year of great alignment. Alam niyo po, nung nagawa ko tong word na to, itong great alignment, sabi ko, ano kaya ito, Lord? Ano ba itong great alignment na ito? Ang hindi align, ia-align ng Diyos. Yung mga pinagdidiskusyonan nyo pa ni Lord, pinagtatalunan nyo pa ni Lord, ngayong 2026, ia-align na ni Lord. Hindi mo na kailangan mapagtalo kay Lord. Si Lord pa rin naman masusunod. Ngayong 2026, tama na or tapos na ang buhay na mali ang direksyon. Ia-align na ni Lord lahat. Yung napapagod ka pero wala din, yung nauubos ang oras mo pero wala namang nangyayari, yung umaangat ka pero wala namang fulfillment ang ginagawa, ngayong 2026, lahat ng gagawin mo, lahat ng purpose mo, lahat ng gagawin mo 24/7 ay ia-align ng Diyos sa tama. Amen? Ia-align na ni Lord. Ngayong 2026, magdi-decide ka ng itama ang lahat sa buhay mo. Sa totoo lang, it is a big blessing na i-align ni Lord lahat ng bagay sa buhay mo. Sino gusto ng great alignment? Para sa iyo na talaga yon. Psalms 37 verse 23. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Bawat detalye ng buhay mo ay i-arrange ng Diyos para magawa ang ultimate plan niya sa buhay mo. I declare 2026 is the year of great alignment in your life. Sabihin po natin na sabay-sabay itong sunod na slides, please. Nakikipakita ka ng sunod na slides. Yung I. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go! I walk in God's timing, God's will, and God's order. Hindi na ang pinagbibigyan mo ay si Satanas. Hindi na ang pinagbibigyan mo sa lakad mo ay kung sino-sino. Hindi na si pare ang masusunod. Hindi na si friend ang masusunod. Hindi na si best friend ang masusunod. Ang masusunod na ay si Lord sa buhay mo. Bakit? Kasi ina-align na ng Diyos lahat para sa iyo. Alam mo, napakatinding blessing ng alignment. Napakatinding blessing. Romans 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Bakit? Ia-alay ng Diyos kasi umiibig ka na sa Kanya. Lahat ng bagay ay pagtatagni-tagni ni Lord para iayos ang buhay mo. 2026, yung may mga karelasyon dyan, mga batang-bata pa. Great alignment of the right relationship. Ia-align na ni Lord ang relasyon nyo. Yung benefits ng kasal ay gagawin lang pagkasal. At tumahimik ang sanlibutan. Starting now, hindi mo na pagbibigyan ang laman, ang self. Ngayong 2026, sasamahan ka ni Lord sa gusto niya sa buhay mo. Amen? Wala yata nagtatanim. Sabi ng isa, mamaya na, pastor, mahalata. O taniman mo mamaya, ha? Ano yung taniman mo yun? Lalo na't ikaw ay may jowa, ipag-pray mo na ang iyong jowa ay mag-propose na agad. Nasabi na ang mag-propose. I declare, para magkaroon ng alignment, lahat ng naghihintay ng right person, the one, ngayon na darating ngayong 2026, sa naghihintay ng the one,
Wait lang! Wait lang! Wait lang! Kung ikaw naman ang naghihintay, ito kasi mga ano ikaw ang naghihintay ng dawan, huwag ka nang mahiya. Para sa iyo to. Tatandaan mo, hindi mainam sa lalaki ang nag-iisa. Igagawa ko siya ng kapareha na nababagay sa kanya. I declare. Woo! Parating na ang kapareha. In Jesus' name. Ang tamang kapareha. Yung willing at ready ihanda ang sarili niya sa habang buhay na commitment. Amen? Yung taong inihanda ng Diyos na hindi magsasabi ng hiwalayan. Amen? Kahit may problema. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, bakit hindi ka nagtanim? Wow! Wait lang! Wait lang, wait lang. Wait lang. Eto na ha, yan na ha. Sabi ng isang pastor, ako po kasi 20 years old pa, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, wala pa sa isip ko yan Oh, ibig sabihin ba na wala sa isip mo, hindi ka na magtatanim? Malay mo, ipiniprepare na ng Diyos yung best para sa'yo. Inihahanda na ni Lord yung best para sa'yo. Ay nako, yung mga lalaki dyan, buksan mong yung mga mata. Iaalay ni Lord. I pray, lahat ng lalaking single at naghahanap na, Lord, I pray, magliliwanag ang mukha ng babaeng yun. Na pag nakita talaga niya, mukhang siya na ang forever. Mukhang siya na ang forever. Wait lang! wait lang. Lord, I pray, ipadala mo ang tamang tao para sa kanila. Ako. Asawa ko, magtanim ka. At sisiguraduhin ko, by God's grace, sa biyaya ng Diyos, ako ang magkakasal sa kanila. Makikitanim nga asawa ko. Ako ang magkakasal sa kanila. At hindi lang sa loob ng church, wedding garden wedding. Magtanim kayo para maimbitahan kayo. Amen? Beach wedding! Wow! Excited ako. Ngayong 2026 kasi iaalay ni Lord lahat. Yung mga hindi kasal, magpapakasal na kayo. Amen? At yung magjowa pa lang, huwag nang patagalin. Magpakasal na agad. At yung mga mata pa dito, aabay kayo. Nakadress. Ayan, mga yan. Okay? Praise God. Whew! Eto na. Para sa may mga gumagawa sa purpose ni Lord. 2026 is the year of great harvest. Ngayong 2026, maraming tao ang mapapasama sa bilog mo, sa A-group mo. Maraming mai-inlove kay Lord sa pamamagitan ng buhay mo. At ngayong 2026, mag-o-open tayo ng evening service! Woo! Sino sasama sa evening service? Ngayong 2026, magbubukas tayo ng evening service. Lahat ng may trabaho ng umaga hanggang hapon ng Sunday, mayroon ng attendance silang lahat. And I declare, lahat ang evening service natin ay pupunuin ng Diyos. Amen. Pastor, pwede po ko ba kayo mag-declare ng sasakyan? Alam niyo po, ako po talaga nagdadalawang isip sa sasakyan. Wala naman tayo parking Hindi ko alam kung saan ipapark pag ako nag-declare ng sasakyan. Sige na nga. Lord, I declare may parking at church sabay na magkakaroon ng sasakyan ang bawat isa. In Jesus' name. Lord, ang sasakyan na yun ay 4 ang gulong. 4 wheels para hindi sila mainitan. In Jesus' name. Sige na nga. Isama ko na to.
8 wheels? Wow! Dalawa sakyan ba yan o may extra gulong? Ngayong 2026, sumanda ka. Medyo overtime na ako, pero okay lang. Ngayong 2026, sumanda ka. Ang walang bahay, magkakabahay. Ang walang lupa, magkakalupa. Ang walang sasakyan, magkakasasakyan. Ang walang gamit, magkakaroon ng gamit. In Jesus' mighty name. Amen. Meron pa. Pumapasok. Wala sa outline. Okay lang. Wala sa outline. Lahat ng gustong mamasyal sa abroad, in Jesus' name. Lahat ngayong 2026, mamamasyal ka sa abroad. In Jesus' name. Pwede ba yung worship team dito? Pero kung magtatanim ka, pwede mong iwanan yung natugtog ka, ha? Sige, pumunta ka dito para mas masaya yung may natugtog eh. Sige, pumasok ka dito. Tumugtog kayo habang nagdideklara tayo. Okay. Woo! Great harvest tayo, great harvest. Praise God, yung walang passport, magkaka-passport. Yung walang visa, magkaka-visa. Yung walang pambili ng plane ticket, magkakaroon ka ng pambili. At ang matindi, pwedeng may mag-sponsor sa iyo pa-abroad. Woo! Expect more people and more souls inside the church. Number 6, nagmamadali ako. 2026 is the year of greater glory than the former. Pastor, ano yun? Hagay 2:9. Ang susunod na kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging higit na dakila kaysa dati. Anong ibig sabihin? Ngayong 2026, ibibigay ng J1 Marikina people ang papuri na higit kaysa dati. Mas masaya ang service. Mas matataas si Lord. Greater glory! Greater honor! Greater worship! Greater things! Mas matinding pananalangin. Mas matinding pagsamba. Mas matindi kaysa dati. Amen? Kanino yun? Kung matindi na ang ginawa ni Lord sa 2025, pinuno ang simbahan ito. Last year lang. Pinuno ni Lord ang simbahan pong ito, 2025. Ngayong 2026, totoo ang nagdeklara, we're not just growing, we're breaking out. Gagawin ni Lord. Matindi. Naghahanap na po tayo ng bagong lugar. Dahil pupunuin ni Lord ng mga tao ang lugar na ito. Job 8:7. At bagaman maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. At habang tumitindi ang glory ni Lord, humanda ka, mas babait ka na ngayong 2026. Mas masunurin ka na ngayong 2026. Mas mapagmahal ka na ngayong 2026. Mas mapagbigay ka na ngayong 2026. Hindi ka na madamot. Amen? And lastly, tama na, mamaya na yung time. You will experience the fullness. When we say fullness, kapunuan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Magiging sapat sa iyo ang Diyos dahil puno. Hindi kailangang hanapin sa kanino pa man dahil ibibigay ng Diyos ay puno. Hindi man ibalik ang pag-ibig na ibinigay mo, huwag kang mag-alala. Hindi man ipakita ang pag-ibig na hinahanap mo, huwag kang mag-alala. Hindi mo man maramdaman yun sa mga taong ine-expect mo magpaparamdam sa iyo, huwag kang mag-alala. Dahil ang ibibigay ng Diyos sa iyong pag-ibig ay puno. Hindi mo kailangang hanapin sa ibang tao ang pag-ibig na yun. Hindi na kailangan dagdagan pa kasi puno. Puno. And right now, lastly, 2026 is the year of great victory. Sa lahat ng naniniwala na may matinding gagawing tagumpay ang Diyos ngayong 2026, humanda ka. If you are so excited, tumalon ka, humanda ka, tumayo ka, and we will celebrate the victory of Jesus! Jesus! Jesus!
Jesus! Jesus! And right now, we will continue to give glory to our God! Let's celebrate! The world is going down. Woo! Open music, let's turn around. Turn around. Don't lose your faith. Don't lose your faith. Stand up and pray. Stand up and pray. Let your feet around. Let's see my music. The world is going down. Dancer, 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 dancer! Dancer! Dancers! Sa unahan, dancers! 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 Woo! Stand up and praise. Let's proclaim our minds. Let's see His mighty power. Hey! Victory flows. Woo! Victory flows. Victory flows. Victory flows. Victory power will prevail. Walk with faith and touch my side. Your victory is coming true. The world is going down. Open future. Your dreams turn around. Don't lose your faith. Don't lose your faith. Stand up and pray. Stand up and pray. Let your faith around. See His mighty power. Victory goes. Victory goes. Victory goes. Victory goes. When it comes, power will prevail. Promises will never fail. Faith and love my side. Your victory is coming true. Wait lang. Pastor, yung gusto kong taniman kanina, hindi mo nabanggit. Hindi mo man lang nasabi yung gusto kong taniman kanina. Okay, dahil hindi ko nasabi, ikaw na ang magpangalan ng gusto mong taniman at by God's grace, tanggapin mo ang ani na gusto mong tanggapin right now in Jesus' name! Victory is yours. Victory is yours. Victory is yours. Power will prevail. Promises will never fail. One way and not my side. Victory is promises. There is promises in you. Faithful. You will see more glorious things. You see amazing victory. Wait lang, may naalala ko. Sa lahat ng merong mga anak, I declare, lahat ng anak mo'y magtatagumpay. Lahat ng anak mo'y magtatagumpay. At sa lahat ng wala pang anak, magkakaroon ka ng anak! Wait lang, meron pa. Ngayong oras na to, lahat, wala pa. Ngayong oras na to, ang pamilya mo'y mabubuo. Kikilos ang Diyos sa pamilya mo at yan ay mabubuo. Sasama at sasamba sa Kanya.
side. The victory is now. Declare His promise blessing you. He's faithful to do it for you. You will see all glorious things. Sing amazing victory. Praise God! Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay lahat? Lord, I declare! Lord, lahat Panginoon na nagdi-deserve magtanim pero hindi nakapagtanim, I declare, bigyan mo sila ngayon ng pantanim. In Jesus' name. Lord, yung mga susunod na araw, i-bless mo Panginoon sila para magkaroon sila ng pantanim. And Lord God, lahat ng taong naririto, most especially sa lahat ng lumakad sa pananampalataya na nagtanim, I declare, tanggapin nila ang ani. Tanggapan nila ang ani, Lord God, sa madaling panahon in Jesus' name. And Father God, I declare, yung nagtanim sa customer, marireceive mo yon. Nagtanim sa kagalingan, marireceive mo yon. Pag-angat na sahod, marireceive mo yon. Maayos ang pamilya, marireceive mo yon. Kagalingan sa physical na katawan, marireceive mo yon. Broken family, maaayos yan ni Lord. And I declare lahat pa ng tinaniman ng bawat isa ay marireceive nila ngayon na! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Father God, this is our act of faith, Lord God. Lord, ito ang desire namin, Panginoon. Lord, buksan mo ang pintuan ng langit, Lord, at ibuhos mo ang pagpapalang walang sukat kalagyan sa bawat isa. Lord, I pray na ang bawat isang narito na may desire, Lord God, na tanggapin lahat ng ani na yon, Lord God. I declare, tanggapan nila ng mabilis. Magpapatotoo, Panginoon, sila na natanggap nilang ani na taniman nila, Panginoon. And Father God, iangat mo ang buhay ng bawat isa. Lord, magamit namin ito, itong influence, itong finances, itong lahat ng meron kami, para mas marami makakilala sa iyo, Lord God. Lord, hindi masayang ano man ay binigay mo sa amin. Lord, gamitin namin ang buhay namin to serve you more, to glorify your name, O God. Na ibalik namin lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. At Lord, sa nagdi-decide na magbago na, Lord, I pray, samahan mo ang pagbabago niya, Lord God. Lord, I pray kung merong mga ayusin sa karakter ay maayos na. In Jesus' mighty name. And Lord God, sa pagkakataong ito, i-stretch po natin ang ating mga kamay sa ating mga itinanim. Lord, I pray, ano man ang tinanim ng bawat isa, Panginoon, ay magbubunga sa perfect time mo, Lord. And Lord God, ito'y akto ng pananampalataya. Grabe ang apoy ng seed na ito, Panginoon. Sa bawat hakbang na kanilang papapunta sa una, sa bawat pagbibigay nila, Panginoon, ito'y act of faith, Lord God. Lord, honor this, honor this. Lord, honor this. Lord, wala ni isa sa lahat ng naririto ang hindi tatanggap ng ani na ninanais nila, Panginoon. In Jesus' mighty name. Lord, salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo pinakmataas na papuri, parangal at pagsamba in Jesus' name. Amen. Father God, bless, sanctify those elements as we partake of the bread and drink of the cup. Give us the grace to remember what you did in the cross. In Jesus' name, amen. Kukuha po tayo ng bread at ng juice.